So, ano ang mga pag-uusapan natin ngayon, no? So, last week, nagkausap kami ng kapitbahay namin, no? Pangalan niya is, itago na lang natin sa pangalang Frankie. Mga ka-cheaters, mapunta pa kami ngayon na ng Gabi, no? O, sa masaklap na palad, joke lang. Sana meron ako matuwa bukas. Morning mga ka-woodlands, mga kaboy relax. Kamusta? Eto, wala tayong magawa sa labas, umuulan. Dapat mag-assemble tayo ng picnic table ngayon, no? So, yung episode na yon medyo isang tabi muna natin. Next time, gagawa tayo ng picnic table. So, ano ang mga pag-uusapan natin ngayon, no? So, last week, nagkausap kami ng kapitbahay namin, no? Pangalan niya is, itago na lang natin sa pangalang Frankie, no? Si Papa Frankie, matagal na pala nakatira dito simula noong 1993, no? Papa Frankie, siya po yung mabait siyang neighbor. So, nung nagkakat ako ng mga trees, no, pumarada si Frankie dyan sa harapan. Pumarada. Tapos, narinig ko. So, ako naman, punta ako sa harap, no? Punta ako sa harap. Kinamasta ko si Frankie. Nangamusta rin siya. No, si Papa Frankie, excited na magkwento. Mga kinwento niya. Mga about sa paano niya na-acquire yung lote dati noong 1993. Mga kwento niya is nagpaputol siya ng mga puno, no? Basta marami siyang kwento about sa land niya kung paano niya na-acquire, no? Tapos, sinabi ko sa kanya, ito sabi ko, Papa Frankie, I saw some beautiful foxes here. Sabi ni Papa Frankie, oh yeah. There's foxes here, and the mom has five puppies. So, merong 5 maliliit na foxes dito, no? At saka yung parents nung mga maliliit na fox. Nakita ko din yun, no? Papakita ko sa inyo yung video. Nakita ko din sa harapan ng cabin namin. Ang cute. No? Pero kapag lalapitan mo, tumatakbo sila kagad. Ang bilis ng takbo. No? Parang takot sila sa mga tao.
no? Pero ang maganda naman sa mga fox, hindi sila nag-a-attack mga kawoods, mga kaboy relax, no? Hindi sila mga siguro kinakain nila mga rabbit, no? Mga small animals, Small animals. no? And natanong ko din, Papa Frankie, is there any other wild animals that we need to worry about here? Sabi ni Papa Frankie, oh, there's also some bears here, like black bears. But the last time we saw a black bear was like 2 years ago. Oh, nagulat ako. Medyo natakot kasi hindi naman ako sanay sa mga bears, no? Syempre, bear yun. Baka kita ka na ng bear eh. Yung blood pressure mo tataas, tapos yung pulse rate mo bibilis, di ba? Parang, uy, bear yan. Nako, kailangan mo ng, ano ba gagawin mo kapag nakakita ka ng bear? Syempre, hihinto. Tapos, huwag kang tatakbo. Kasi, kapag tumakbo ka, hahabulin ka ng bear, parang aso din yan. Kapag tumakbo ka, hahabulin ka din, no? Dapat ipakita mo na mas malaki ka sa bear, no? Sabi mo, hey bear, here bear. Hey bear, here bear. Tsaka dapat lagi meron kang dalang bear spray, no? So, yung sabi niya, yung bear daw, paglabas ng asawa niya, pangalan niya, Dale. Dale ang asawa niya, pangalan niya, Dale. No. Akala ni Dale dun sa porch may taong kumakatok. Akala niya kasi naninag niya, parang itim. May taong nandun sa porch niya, no? Pagkabukas ng pintuan, nandun daw yung malaking black bear. So takot siya, pasok daw siya kaagad, do. Sabi ni Frankie. Tapos winarningan niya yung kapitbahay niya na pangalan niya is Bill. Si Bill, no? Winarningan niya. Bill. Black bear is coming to your place. Ito naman si Bill, may sakit. Hindi naman siya makatakbo kaagad or kasi medyo mahina na rin si Bill, no? It was 2 years ago. So ang ginawa ni Bill daw, pumasok siya sa bahay niya, tapos nakita daw niya sa bakuran yung bear, no? Pero ang lang naman is hindi naman palagi may bear dito. So doble ingat lang talaga. No, doble ingat lang, dapat meron tayong dalang bear spray at meron din tayong laging alisto sa mga paligid. Kung minsan makikita mo yung mga black bear umaakyat sa puno, no? Mabilis umakyat yan. Yung mga claws niyan, mabilis umakyat yan. No? Tapos, sabi din niya ni Papa Frankie, there's also a cougar here. So, yung cougar, kung alam nyo, yung cougar is a mountain lion, no? Para siyang puma, no? Pero brown na kulay, no? So, yung mountain lion, meron daw dito, syempre, nasa tabi kami ng lake, no? Ano yan eh? Baka nag-hunting din yung cougar, no? Kasi yung mga deer, gusto din nila umiinom din sila sa lake, no? So meron din cougar, pero nung time na yon yung cougar nahuli din daw ng ranger, pero hindi daw, medyo sa malayo yung lugar na, no? Mga siguro a few kilometers from here, sabi ni Papa Frankie, no? Kasi kaya Papa Frankie tawag ko kasi mas matanda siya sa akin, mga nasa 70s or 80s na si Papa Frankie, no? Yeah, so yung mga dito sa woodland cabin namin, no, so masarap nga, katulad ngayon yan, naririnig nyo yung mga patak ng ulan, no? Sarap pakinggan talaga, no? And I can't imagine na ito yung sanctuary namin na gusto namin mag-relax ng pamilya ko, no? Gusto namin mag-relax dito. Pagpunta namin dito para nakakalimutan namin mga stress at problema sa mga buhay-buhay, no? Pagpunta namin dito,
magta-drive lang. Punta dito, pahinga, relax. No? Kaya, yung mga mahilig na mag-relax, mag-camping, no? Alam, yung nafe-feel nyo is parang yun din ang vibes ko na gusto nyo lumabas. Gusto nyo be with the nature. Yun din, kaya namin din in-acquire itong place na to, no? Kasi gusto namin karoon ng sanctuary. A place na we can relax, no? Na maging happy, no? Yung community na to, hindi siya dikit-dikit ang bahay. Pero meron pa rin kapitbahay, no? And yung place na to is yung mga magkakakilala talaga daw dito yung mga magkapitbahay, no? Meron pa nga silang meeting, no? Anyway, hopefully sana makapunta rin ako sa meeting nila na they have a new neighbor. Sana kapag nagkaroon ng get-together is meron akong matutunan sa kanila kasi matagal na sila dito no? So, mga ka-Jakers, kapag may time, sana manood kayo ng video ko, no? Sana manood kayo ng video ko, no? Baka minsan is meron din ako kaibigan na pumunta dito, gawa ko ng podcast dito sa cabin namin, no? And magkaya kami. Dito is sarap mag-relax talaga Dito is sarap mag-relax talaga Magwi-winter na naman. So, kailangan natin i-prep itong cabin na winterproof, no? Winterproof. And yung gas, kasi summer ngayon, nasa minimum lang, no? Hindi pa naman malalaman namin kung gaano kalakas yung consume ng gas, no? Kasi kailangan mapainitin yung cabin, no? So, dalawa ang cabin namin, isang 3-season at saka isang 4-season. Sa isang 4-season, nandun yung may furnace. Dito naman sa 3-season, lalagyan pa namin ng wood stove burner ito, no? Which is, ito yung place na to na shootingan natin, no? So, marami pang developments na kailangan gawin, no? Magpuputol pa ng mga damo sa likod and yung mga maliliit na plants, no? Tawag nila doon is shrubs ata tawag nila doon. Hindi naman kasi ako country boy, kaya hindi ko pa alam kung ano yung mga tawag talaga nila doon, no? First time namin magkaroon ng ganito no? Hindi ko alam kung shrubs ang tawag doon. And anyway, please like and subscribe. Relax lang. Relax lang.